natin dito yung pinaka naging performance niya for the past 8 months. I-review natin yung mga bagay na nagustuhan ko dito. Una, syempre, forma, mong itsura niya na mukha siyang aggressive type na adventure na motor. Fuel consumption, napakatipid. 43 to 45 kilometers per liter to eh. Isa pang nagustuhan ko dito is yung braking system niya. Kasi 'di ba naka ABS to, harap palikod. What's up mga paps, isang magandang hapon sa atin lahat. So nandito tayo ngayon sa Southwood yan. Kung mapapansin yan, open space yan dito sa amin. Tayo ngayon para i-review natin si ADV 160 after 8 months ba ng paggagamit ko dito. Pansin nyo, old stock tong motor natin. Actually, siguro wala naman tayo masyadong mapapakita pagdating sa mga upgrades kasi hindi naman talaga na-upgrade to eh. Wala naman tayo naging issue actually dito sa motor na to, napakatindi. Almost 2,000 na yung tinakbo nito. Nasa 1,766 kilometers na yung tinakbo. Yan, tapos average fuel consumption as of now is 43.5. Review lang natin dito yung pinaka naging performance niya for the past 8 months. I-review natin yung mga bagay na nagustuhan ko dito. Una, syempre, forma, itsura, kumbaga yung mismong itsura niya na mukha siyang aggressive type na adventure na motor. Yon, number 1 yon. Tapos siguro pangalawa is yung fuel consumption, napakatipid. 43 to 45 kilometers per liter to eh. Kaya kung mapapansin nyo, like siyang dinadala ng Batangas, di ba? Siguro sunod is yung suspension. Actually yung suspension niya dati matagtag nung hindi ko pa siya laging ginagamit. Pero habang tumatagal naman siya, parang nag-improve naman. Hindi na masyado masakit sa likod. Although siguro nasanay na lang din, parang ganon. So pero all goods naman ako doon. Siguro yung niya, yung lakas niya, hatak ganon. Kasi di ba, alam naman natin na medyo sanay ako sa big bike, pero ang maganda lang dito, aggressive kasi siya. Ayan kung mapapansin nyo, pag piniga mo, ibibigay niya naman, di ba? Pero syempre base lang din dun sa capacity ng motor. Top speed hindi naman sobrang bilis, nasa 100 to 120 kilometers per hour. Pagdating naman sa performance niya regarding sa kunyari long ride, okay naman ako kasi nung nag Mindoro Loop, actually hindi naman sumakit yung katawan ko. Pero okay siya, hindi naman siya hassle kasi piga-piga lang. So all goods din ako doon. Tapos siguro isa pa yung magaan siya. Mukha lang siyang mabigat kasi malaki, pero pagka naman minaneuver mo, napakagaan niya. Yan, yung sinasabi ko na pwede mo siyang ihataw if ever gusto mong mag-overtake, hindi ka mabibitin. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito talaga. Tapos next naman siguro is yung stock tires niya, okay naman. Pero yung iba nakikita ko lagi nagpapalit agad ng road tires. Ako naman dahil di ko naman nagagamit masyado, hindi ko na pinagkakaabalahan na bumili agad ng panibagong gulong, diba? So nakakaisang change oil pa lang tayo dito. Next change oil nito is 2,000 kilometers dapat yung matakbo niya para okay na. Kasi every 1,000 to 1,500 kilometers ko ito i-change oil eh. So doon lang naman tayo din sa Honda. Mamaya papakita ko saan ako nagpa-change oil last time. Baga para yung iba naman na mga taga dito lang din na subscriber natin, pwede rin kayo magpa-change oil, diba? Tapos siguro isa pang nagustuhan ko dito is yung braking system niya. Kasi 'di ba naka ABS to, harap palikod. Tapos napaka responsive nung braking system niya. Kumbaga pagka malaki yung chance na masagip ka niya, lalo na kung mga sudden stop ng mga nasa harapan mo, ganun. Kasi dahil ABS, hindi naman siya mag-i-slide. Hindi ko pa rin naman na-try, and ayokong i-try na sudden stop, di ba? Mahirap yun, emergency stop. Tapos comfortability level, komportable ako mag-motor pag gamit ko to. Hindi man sumasakit yung likod ko. Nung una lang, kasi hindi nga ako sanay, at saka medyo matagtag yung sa likod niya na shocks. So ngayon naman parang I'm used to it, so wala na.
Hopefully next time madala ko to ng malayong lugar. Gusto ko kasi talagang dalhin to ng Baguio nang naka-scooter lang. Hindi lang magkatuluyan kasi yung mga kasama natin hindi pa firm yung mga schedule, di ba? So yun, Cafe 400 oh. Pagdating naman sa mga angkas sa OBR nyo, so based naman sa OBR ko, napaka-komportable naman daw. Tsaka syempre hindi ma-vibrate, di ba? Hindi tulad ng ibang mga motor na grabe vibration. Eto wala. Unless talagang bagong bukas lang, ma-vibrate siya. Yun yung ayoko dito. Pero pagka ano naman, wala, all goods naman na. Diyan tayo nagpa PMS yan, oh. Honda, Star Honda. Inaano na nga ako dyan eh, pini-PM na ako eh. Kasi ang tagal na hindi nakapag-change oil, parang ilang buwan na rin. Sabi nila kailangan na daw ma-change oil, pero dahil hindi naman nagagamit, anong gagawin natin, di ba? Hindi rin ako makalabas. Ito yung nakaka-enjoy naman pagka scooter gaming ka. Kumbaga chill ride ka, pero malayo yung mararating mo, di ba? Sa chill ride ka lang, huwag ka lang magmadali kasi kaya ka madali mo, baka madali ka naman, di ba? Kaya tayo to, ganto-ganto lang. Takbong 60-40, ganun. Hanggang 80. Chill ride na lang tayo. Santa Rosa na tayo agad, oh. Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, Santo Tomas. Yan, dire-diretso lang tayo dyan, boss. Tarating din tayo sa mga gusto natin puntahan. Chill lang. Siguro na-share ko na lahat yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa motor to for the past 8 months. And syempre wala pa tayo masyadong na upgrade dito, maliban sa lalo na yung mga ilaw, busina. So all stock pa to eh. So hopefully by next vlog natin may bago na tayong MDL, meron tayong bagong busina, so mga tambucho. So hindi ko lang sure kasi parang trip ko din talaga all stock lang. Mahalaga kargado ko. Parang ganon. So all goods naman ako sa ganito itsura niya kasi kung papansin nyo sobrang dumi nga. Kaya ganon talaga. So yan, siguro hopefully same tayo ng mga nagustuhan sa motor na to, kaya natin binili. Tsaka sa mga naka ADV 160 dyan, sana makaride ko kayo next time. Di pa ako nakapag-motor masyado, pero sige lang. So yan, hanggang dito na lang yung vlog ko mga paps. Ride safe sa atin lahat. Let's go.